Amen. Ayan. So, pakilabas na inyong mga Bible sa Book of Numbers, chapter 27 and 36. Pakilabas po inyong mga Bible. Question, pang ilang libro ulit sa Biblia ang Book of Numbers? Pang ilan po ang Book of Numbers sa ating Biblia? This is the fourth book, pang-apat. And it is found in the Old Testament. Yeah, so tayo po ay nasa chapter 27 na po. But later ay papasadahan po natin ang chapter 26 before this chapter, kung saan nagkaroon po ng census. Amen. Ng pangalawang census sa mga Israelites. Ayan. But before that, let us all stand. Tayong lahat po ay tumayo. At sabay-sabay po natin basahin ang ating scripture reading. Numbers chapter 27, verses 3 to 4. Sinabi nila, ang aming ama ay namatay sa ilaw. Hindi nga siya kasamang namatay sa pangkat ni Korah na naghimagsik laban kay Yahweh. Subalit namatay naman siya dahil sa sarili niyang kasalanan. Namatay siyang hindi nagkaanak ng lalaki. Dahil ba sa wala siyang anak na lalaki, ay buburahin na ninyo siya sa listahan ng Israel? Bigyan ninyo kami ng kaparteng lupa, tulad ng mga kamag-anak ng aming ama. Tayo po ay sumandaling manalangin. Yes, O Heavenly Father, samahan niyo po kami muli as we study your word, particularly in the book of Numbers, chapter 26, 27, and 36, Father God. Lord, we know that only by the power of your Holy Spirit and by your anointing, Panginoon, ay mauunawaan at matututo po kami sa mensahe ito. So, ikaw na po ba kaya mangusap at magsalita sa bawat isa sa amin? Ikaw na po ang magkwento at magpaliwanag dito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Please, nakakaupo na po tayo. Ayan. So, ito po ang ating scripture reading. Amen. Ayan. First question, sino na po ang mga nakakakilala sa mga anak ni Zelophehad? Sino na po dito ang naka-encounter ng kwentong ito? Pwede po magtaas ng kamay. Sino naman po yung first time pa lang na mai-encounter ang story po na ito? First time po, praise God. Ayan. So today, ay makikilala po natin kung sino itong si Zelophehad at ang kanyang babaeng mga anak. Ilan po yung anak ni Zelophehad? Amen. I hope and pray that we'll all learn from this story. Ayan. Ito po ang ating mga naging topic sa Book of Numbers. Tayo po ay nasa ika-29 na Sunday na po na pinag-aaralan natin ang Book of Numbers. So this is the second to the last episode na pagpapag-aralan natin bago po natin matapos ang Book of Numbers. And the fourth Sunday po ng April, kasi April ngayon, di ba? We'll start with the Book of Deuteronomy. However, we'll be only having 2 Sundays to cover the Book of Deuteronomy. Sa isang linggo, i-summarize po natin kung ano po yung nilalaman ng libro ito. At sa pangalawang linggo, patungkol sa Book of Deuteronomy, tayo po ay mapapag-aralan natin ang kamatayan na po or pagkamatay ni Moses. Amen. Then, sa susunod na linggo after the Book of Deuteronomy, we'll begin to study the Book of Joshua. Amen. Kasi ang Book of Numbers and Deuteronomy, magtatapos po yan sa wilderness journey ng mga Israelites. At sila na po ay tatawid sa anong ilog? Sa ilog po sila tatawid? Sa Jordan River. At pupunta na po sila sa Canaan. So, next Sunday, we'll have the last story. The story about the tribe of Reuben, Manasseh, and Gad, I believe, na ayaw nilang tumawid po sa Jordan River. Amen. Gusto nilang mag-stay doon sa other side po ng Jordan River sa Moab area po. Amen. Ayan.
po ang ating mga questions after the story? Ano ang natutunan mo sa kwento? And where is Jesus in the story? So, pakilabas na po ang inyong mga notebook or ball pen and or kung ano mang ginagamit nyo sa pag-take down ng notes para po maisulat ninyo ang lahat ng natutunan nyo sa kwentong ito. Amen. Praise God. But before that, may panonoodin po tayo sa video clip. Amen. This will give us a brief introduction about the story of the daughters of Zelophehad. Amen. Pa-connect mo. Sister Laila. Yung sa... Ayan. So, this will give us a brief background or history about the story of the daughters of Zelophehad. And I hope that by this video clip or through this video clip ay magkaroon na po tayo ng short glimpse about who they were or kung sino po sila at ano po ang magiging role nila sa history po ng mga Israelita. So let's watch this video clip. Chapter 20. The Daughters of Zelophehad. Numbers 27 and 36. The Bible is a big story. You could even say it's the biggest story. And within the biggest story are lots of little stories. Some are famous, like Noah and the flood, or Moses and the Red Sea. Some are a little less famous, like the time the earth swallowed up Korah, Dathan and Abiram. And then there are those stories that you've probably never heard of, but you really should know. Here's one of those stories. There was once a man named Zelophehad. We don't know what his parents had in mind when they called him Zelophehad, but they must have had a good feeling because Zelophehad is the name they gave and the name he had. Unfortunately, the life he had, for Zelophehad, ended before he had a chance to live all the days that others had. But the death he had was not because he'd been as bad as Korah had. No, Zelophehad died all on his own, like lots of other people had. The other sad thing about Zelophehad is to think about all the sons he never had. And since he had no sons, it wasn't clear what would happen to the land that Zelophehad had. Thankfully, Zelophehad had 5 daughters. Their names were Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah. And they must have been pretty special, because the Bible mentions them several times. They were the sort of girls who knew how to stand up for themselves. So they went to Moses and said, "It's not right that our father's name and our father's land should disappear just because he had no sons. We think daughters should get something too." And you know what Moses did? Well, nothing at first. He didn't have an answer to their question, but he knew God would. So he brought their case before the Lord, and the Lord agreed with the daughters of Zelophehad. If there are no boys, the land can go to the girls. But God said, they need to marry a man from their own people, so that the land would not pass to one of the other 11 tribes. Most people don't know this little story in the biggest story. It's kind of confusing and has a lot of strange names, including a Noah who was a girl instead of a boy. But it's an important story. It means God wanted the promised land to be fair. It means God wants to take care of boys and girls. It means God can help us when we don't know what to do. So next time you hear a Bible story you've never heard, think about the lessons you can add, even from someone named Zelophehad. Palapakan po natin ang ating Panginoon. And I hope na unang-unaan yung pinagsasabi ng narrator. But, of course, we'll also read the verse by verse story of these daughters of Zelophehad para mas makilala po natin sila
at mas maunawaan po natin ang ating kwento. Amen. So are you ready? Pakitanungin nyo nga po yung katabi nyo kung handa ka na bang makinig, kapatid? Mahina po. Handa na daw pa siyang makinig. Amen. O, tanong mo na lang siya, masaya ka ba na ako katabi mo, kapatid? Masaya ka siya. Gusto nyo lang umuwi, ito yung katabi na. Ay, wala kayong katabi. O, sabi mo nilang masaya ka pa na ako yung nasa likuran mo, kapatid. Sabi mo. Amen. Praise God. Ayan. So, let's open our Bible sa Book of Numbers, chapter 26. Amen. And let's start with verse 1. Sina Maala, Noah, Hogla, Milka, at Tirza ay ang mga anak na babae ni Selofehad. So, sino po yung 5 babae na anak ni Selofehad? Si Maala, Noah, Hogla, Milka, and Tirza. Amen. So, last month, ay nagkaroon po tayo ng Women's Month celebration. Amen. And every March of the year, ay sineselebrate po natin ang buwan ng mga kababaihan. Amen. Every March, kaya di ba pag March, nagpo-purple po ang mga majority ng offices sa government to celebrate women's empowerment and women's rights. Ayan. So, habang pinag-prepare ko po ito last month, sabi ko maganda siguro kung may discuss din siya sa mga talk about women's rights. Ayan. Kasi na-amaze ako how ang bida or character po sa kwentong ito ay mga babae. Amen. Kasi normally, sa pag-aaral po natin ng Bible, ang mga bida po ay mga lalaki. It's very seldom na babae po ang bida sa kwento. Question, may kakilala po ba kayong babae na bida sa kwento? Kung meron po, sino po yung mga kilala niyong babae na naging bida or ka-character po sa story sa Bible? Sino daw po? Si Zipporah, si Esther, si Ruth, sino pa po? Babaeng bida sa Bible. First, si Mary. Sino pa po? Si Martha. Si Mary. Sino pa po? Si Elizabeth. Amen. Sino pa po mga babaeng bida? Rahab. Amen. Sino pa po? Si Sarah. Sarai. Sino pa po? Rachel. Si Rebecca. Amen. Mga asawa ni na Abraham, Isaac, Amen, and Jacob. Sino pa po? Mga babae po. Nabida. Amen. Ang dami po. And hindi po natin mapapagili kung 5 babaeng ito kung tatanungin natin ang isang Kristiyano, perhaps, kung sino yung mga kilala nilang babae sa Bible. Kung magpapasurvey po tayo, baka wala pong magbanggit kina Maala, kina Noah, kina Hogla, Milka, and Tirza. So I hope that by the end of this story ay maging popular na po sila sa ating, amen? Maging mga household name na po sila. Amen? Pwede po patahimikin po natin yung mga kids po sa taas for a while. Amen? Ayan. Okay, so sino naman po si Selofehad? Ayan. Si Selofehad ay anak ni Gilead, na anak ni Machir, na anak ni Manasseh. So, question, saang tribe galing po ang mga babaeng ito? Kaninong tribe po? Sa 12 tribes po ng mga Israelites, kanino po sila galing? Kay Manasseh. Sino po si Manasseh? Anak po ni Joseph. Si Joseph the Dreamer. Alam natin na mayroon po siyang 2 anak. Sino po yung 2 anak ni Joseph? Si Ephraim at saka si Manasseh. Ayan. Kung titignan po natin yung census, okay, yung census po ng mga iba't ibang tribes ng Israel. Ayan.
maliban po kay Judah, isa po sa mga lahi ang dumami po ay ang nanggaling po kay Manase. Amen. In fact, kung titignan niyo po yung census sa, di ba may una pong census sa Book of Numbers chapter 1. Amen. Nag-census po sila doon. Tapos, sa chapter 26, bago po yung kwentong ito, nag-second census po sila ulit. Amen. Dahil na namatay na po halos yung mga Israelita na nabilang o nakasama sa census sa Numbers chapter 1. Amen. At kung titignan po natin, halos pareho lang din po yung bilang nila. Kasi sa first census, roughly around 603,000 ang naitala o nailista ng mga kalalakihan. Ilan po? 603,500 something po kung titignan niyo yung Book of Numbers. And for the second census, naging ilan po yung nailista? 601,700 something po ang pagkakaalala ko. So, bumaba po ng konti ng mga ilang thousand yun. 603 to 601. So, mga 2,000 ang nabawas. Amen. At kung titignan nyo po isa-isa yung movement or population ng bawat tribe, ang pinakalumaki pong grupo or tribo po ay ang tribo po ni Manase. Amen. Majority po kumunti o nabawasan yung bilang ng mga kalalakihan nila. Amen. Kaya later sa Book of Joshua, kung pag-aaralan na natin yung actual division or pagkahati-hati ng lupa nila sa Promised Land, sa Canaan, makikita natin na ang laki-laking portion ang nakaalat sa mga tribe ng Manase. Amen. Kasi po yung paghati-hati po nila ng lupa sa Canaan ay nakadepende po yun kung gaano po karami yung magiging tao nila or population nila. Kaya for example, sa tribe nila Benjamin or Simeon, mas pupunti sila, mas maliit yung lupa na ibibigay sa kanila. Okay? Sa tribe ng Manase, marami po sila. Mas malaki po yung ibibigay sa kanila land area. Question, nagkakaintindihan pa po ba tayo? Naunawaan niyo pa po ba yung sinasabi ko? Amen. Amen, I hope so. Okay. Again, kanino pong lahi or tribe galing ang mga anak ni Zelophehad? Sila po ay galing sa Manase. Tribe of Manase. Kung titignan niyo po, question, si Manase po ba ay isa sa mga anak ni Jacob? Sa 12 anak ni Jacob? Hindi. Amen. Hindi po siya kasama sa original ng mga anak ni Jacob or Israel. In fact, apo na po siya. Amen. Apo na po siya ni Jacob kasi si Manase ay anak po ni Jose o ni Joseph. Question. Between Ephraim and Manase, sino po ang dineclare na firstborn ni Jacob? Nalala niyo po yung ibibless niya na itong dalawang anak ni Joseph? Sino po ang dineclare na firstborn? Sino po? Okay, baguhin ko yung kwento. Tanong ko, between Ephraim and Manase na anak ni Joseph or Jose, sino po ang panganay? Amen! Si Manase po ang panganay. Pangalawa po si Ephraim. Pero, nung ibibless na sila ni Jacob, ano ang ginawa ni Jacob? Pinagbaliktaran niya yung kamay niya, di ba? Nag-cross siya ng kamay niya. At ang dineclare niya na firstborn ay si Ephraim. Kahit na pangalawa lang si Ephraim, at panganay si Manase. Naging si Manase ang second-born. Kaya ang dineclare ni Joseph, ni Jacob, na firstborn ay si Ephraim. Amen. Kaya laging sinasabi, Ephraim and Manase. Kaya parang ang pangalan si Ephraim, pero literally, ang pangalan talaga ay si Manase. Pero si Ephraim ang naging firstborn. Amen. However, kung titignan niyo po yung paglago or pagdami ng mga tribe, kanino po yung pinakadumami? Kay Manase, na hindi original na anak ni Jacob at hindi rin firstborn. Amen? So, the point here is, hindi keso time mo noon ay hindi ka na magkakaroon ng sarili mong moment. Amen? Amen? Sa buhay natin as we have our encounter and journey with the Lord, meron po tayong tinatawag na
peak point. Amen na. Huwag ka po malulungkot kung sakaling hindi po ikaw ang parang pinagpapala sa mga panahon ngayon dahil darating din yung time na you will be glorified. Just like in this story, that the Manasseh tribe will be glorified through the daughters of Zelophehad na sina Maala, Noah, Hogla, Milcah, and Tirsa. Ayan. So let's find out ano po ba ang problema ng mga babaeng ito. Amen. Ano po ba ang usual na problema ng mga kababaihan? Amen. Nalalagi silang maraming problema, no? Pati may problema po sila na dalhin pa nila kay Moses. Kaya tignan natin kung ano problema ng mga babaeng ito. Okay, verse 2. Lumapit ang mga babaeng ito kay Moses sa paring si Eleazar. Sino po si Eleazar? Siya po na ang high priest na anak ni Aaron. At sa mga pinuno ng Israel sa harap ng toldang tipanan. Ano yung sinabi ng mga babaeng ito? Ang aming ama ay namatay sa ilang. Ang ibig sabihin ng ilang? Sa desierto or sa wilderness. Yung ibig sabihin, wala na yung tatay nila sa panahon na ito. Hindi nga siya kasamang namatay sa pangkat ni Korah. Naalala niyo po si Korah, si Dathan, at si Abiram, yung tatlong mga Levites din na nagrebelde dahil gusto nila sila maging pare. Ano nangyari sa lahi ni Korah? Sila po ay kinain ng lupa. Sila po ay namatay. Sinasabi po dito na namatay din po si Zelophehad. At ang sabi po, siya ay namatay dahil sa sarili ng kasalanan. And ang sinasabi nila, siya ay may kasalanan dahil hindi nga daw po siya nagkaanak ng lalaki. Amen. Di ba normally, ganun po ang mindset or culture ng mga Israelites. Say for example, pag yung babae ay hindi magkaanak or baog, di ba ang iniisip nila ay sinumpa siya or makasalanan siya. Ganun din po ang consideration nila kung sakali yung isang lalaki ay hindi makapag-produce ng lalaking anak. Amen. Kasi alam naman natin, during their time, ang binibilang lang or kinikonsider lang na head of the family ay ang mga lalaki. Amen. Kaya nung nagkaroon ng census sa chapter 26, puro lalaki po yung inilista doon. Amen. At maaalis na po sa listahan si Zelophehad dahil wala nga po siyang anak na lalaki. Kaya continuation po ito noong census at makikita po natin sa Numbers chapter 26 verse I believe 33 na tatanggalin na po ang pangalan ni Zelophehad sa census dahil nga wala po siyang anak na lalaki. At yun po yung hindi matanggap or hindi po sang-ayon ang mga anak ni Zelophehad. Amen. So, do you think meron po silang point, amen, na bakit nyo tatanggalin ang aming listahan dahil lang sa patay ng aming tatay. Amen. Ano po kasi ang bearing nun? Ano magiging consequence nun? Kapag nawala po kasi yung tatay nila, mawawalan na din po yung lupa, yung tatay nila sa promised land. Amen. Take note, nasaan po ang mga Israelites sa kwentong ito? Nasaan po sila? Nasa Moab pa sila. Wala pa sila sa Kanaan. Nakikita niyo po yung point? In other words, hindi pa po nila actually pinoposisyonan or pinoposes or ino-occupayan yung lupang ipinangako sa kanila ni Yahweh. Amen. At yung mga babaeng ito, pinaglalaban nila yung share nila sa promised land na yun. Amen. Kaya ang point dito, kung tinignan natin yung mga naunang henerasyon, they don't care about the promised land. Amen? Kung titignan niyo yung mga naunang henerasyon na namatay na, although sinabi na ibibigay sa kanila yung promised land, they don't care about that. Amen? Bakit? Kasi lagi nilang sinasabi na mas mabuti pang namatay na lang kami sa Egypto. Amen? Di ba? Mas gusto pa nila na nasa Egypt na lang sila or mas gusto nila na nasa ilang na lang sila. They are not, parang wala silang pakialam doon sa promised land.
as compared sa mga babaeng ito na they are hoping that indeed one day mapapasa kanila yung promised land po na ito. Amen. So para magkaroon po ng sense yung ating kwento, isipin natin na yung promised land na yun ay yun yung salvation or yung assurance of salvation na ibinigay sa atin ng Diyos, ni Yahweh, sa pamamagitan ni Jesus. Amen. Tanong, marami po bang tao ang walang pakialam sa salvation na ibinibigay ng Diyos? Amen? Mayroon po bang mga tao na they don't care kung may heaven or may hell? Amen? Mayroon po bang mga tao na wala silang pakialam sa spiritual blessing? Amen? Mayroon po bang mga tao wala silang pakialam sa mga divine rights na ibinibigay or pinangako sa atin ng Diyos? Amen? Marami pong mga tao ang mas gugustuhin pa nila na yumaman sa mundo kaysa sa siguraduhin na sa langit sila mapupunta. Amen? Amen. Kaya nga sabi sa Bible, diba? Store up your treasures in heaven. Amen. Where rust or moth cannot destroy. Amen. Mag-impok daw tayo sa langit kung saan hindi ito kayang sirain ng ano ba yung ng kalawang, hindi ito kayang halawangin or yung moth or yung parang mga insekto or amag na naninira sa mga gamit. Amen. Praise God. So, ganoon po kahalaga sa mga babaeng ito ang promised land. Amen. Okay, later, pupunta po tayo sa chapter 36. Kasi po, ang Book of Numbers ay magtatapos po siya sa kwentong ito. Amen. Kaya, ang nakalagay dito sa title, Numbers 27 and 36, sa kanilang storya po matatapos ang Book of Numbers. At sinasabi ng ibang mga author, parang anticlimactic yung story ng Numbers. Ibig sabihin, parang hindi siya pang finale. Amen? Di ba kung nanonood tayo ng series, hindi yung mahilig manood ng series sa Netflix? Amen? Naubos yung oras natin sa kapanood ng series. Sabi na kung tumawa, nagkapapuya tayo sa kakapanood ng series sa Netflix, di ba? And kung nanonood tayo ng series, ina-expect natin na yung last episode, yung pinaka-highlight na antuon na lahat yung sagot sa mga tanong natin. Amen? May pinunod kasi akong series ang ganda at maganda, satisfying po yung ending o yung finale. Pero may mga series na may inis ka kasi hindi maganda yung finale. Amen? At gano'n ang sinasabi nila sa Book of Numbers kasi nga matatapos po siya dito sa kwento ng mga babae ito. However, kung titignan po natin yung punto ng story ito, makikita po natin yung kaibahan ng 5 babaeng ito sa mga Israelita na walang pakialam o na ayaw pakialagahan yung lupang ipinangako sa kanila ng Diyos. Amen. Pero ang mga babaeng ito, they will fight for their rights. Amen. They will fight for their rights over the promised land. Ayaw nila na hindi nila makuha ang lupang ipinangako sa kanila ng Diyos. At ito po ang kanilang argument sa verse 4. Dahil ba sa wala siyang anak na lalaki, ay buburahin na ninyo siya sa listahan ng Israel? Sino po yung sinasabi nilang lalaki dito? Yung tatay nila, na sino po si Silopehan. Kasi yun po ang traditional culture po kung wala pong lalaki o tatay, yung mga babae. And they said, bigyan ninyo kami ng kaparteng lupa tulad ng mga kamag-anak ng aming ama. Amen. Okay, so in other words, nag-raise po sila ng concern na hindi po binibigay pa or na wala pong rule or wala pong batas kung magkakaroon po ng ganitong conflict or ng ganitong issue. Amen. Kasi doon sa napag-aralan nating mga laws sa Leviticus and some are in the book of Exodus chapter 20 onwards and in the book of Numbers, wala po tayong sagot kung babasahin natin yung mga batas kung ano ang mangyayari kapag wala na nga po yung tatay. Amen. So, ano po ang ginawa ni Moses?
Ang usaping ito ay iniharap ni Moses kay Yahweh. Nakita niyo po yung action ni Moses na kung may mga issue po tayo, may mga tanong po tayo na hindi masagot at hindi po alam kung ano po ang gagawin dahil wala po ito sa batas or sa law or sa ibinigay na Torah. Ano po yung gagawin natin? Iharap po natin ito kay Yahweh at tanungin po natin siya kung ano po ang magiging decision ni Lord. Amen! Kaya sabi niya, yung issue na ito ng mga anak ni Zelophehad ay iniharap o dinala ni Moses kay Yahweh. At ano po yung sagot ni Yahweh? What do you think is the answer of Yahweh? He agreed with the daughters of Zelophehad. Sumang-ayon siya sa kanila. Sabi niya, tama ang mga anak ni Zelophehad. Amen. Dapat magkaroon ng kaparte ang kanilang ama. Amen. Sabi nga ng mga ibang speakers and pastors and preachers na napakinggan ko, sabi nila parang for sure at some point parang natuwa si Lord sa action ng mga babaeng ito. Bakit? Kasi pinakita nila yung kanilang interest sa promise ni Lord. Amen. Na isinasawalang halaga o sinasawalang bakala lang ng ibang mga lalaki ng mga Israelites. Amen? Kasi, grabe no, the other Israelites do not care about this promised land. Amen? Kung tinignan niyo po yung kwento natin next week or next Sunday, doon kasi tayo magtatapos. May 3 tribe po ang ayaw ng pumunta sa promised land. At isa po doon ay ang mga Manase. Grabe no? So tignan nyo, yung mga saan galing ang mga babaeng ito sa tribe ni Manase. At yung half ng kanilang tribe ayaw pumunta sa promised land. Kasama po ni Reuben at ni Gad. If I'm not mistaken, si Gad po yung isang tribe na ayaw pong tumawid sa ilog Jordan. Pero ang mga babaeng ito are so eager and want to see the promise of God sa kanila, sa Kanaan. Kaya ang sabi ni Lord, ang mana niya ay ibigay mo sa kanyang mga anak. Amen. So saan po napunta yung share or yung inheritance or yung mana ni Zelophehad? Napunta po sa mga anak niyang babae. At sabihin mo sa mga Israelita na kapag ang isang tao'y namatay na walang anak na lalaki, ang mana niya ay ibibigay sa mga anak na babae. Amen! So dahil sa ginawang ito ng mga anak ni Zelophehad, nagkaroon tuloy ng rule. Amen? Nagkaroon tuloy ng batas. Nagkaroon tuloy ng kautusan ang Diyos patungkol sa kanilang problema. Amen? Na hindi na iisipin ni Moses kung ano ang magiging situation or mangyayari kung sakaling mamatay ang isang lalaki na walang anak na lalaki at puro babae. Amen. Settled na tayo. Kanino po mapupunta sa mga anak kahit babae pa yung mga yan. Amen. Kaya ganoon po tayo kung may problema po tayo, concern or issue po tayo, i-raise po natin ito kay Yahweh. Amen. Kay God. Dahil surely magbibigay po siya ng specific na sagot sa ating mga problema. Amen. Kung wala ring anak na babae, ang kaparte niya ay ibibigay sa kanyang mga kapatid. Amen. So in other words, yung lalaking Israelite ay hindi siya nagka-asawa o hindi siya nagka-anak. Kanino mapupunta yung share niya? Sa mga kapatid niya. Amen. At kung wala siyang kapatid, kanino mapupunta yung share niya? Sa kanyang tito or tiyo or sa kapatid na lalaki ng kanyang tatay. Kaya kung wala siyang kapatid na lalaki, ay ibibigay sa kanyang mga tiyo. At kung wala pa rin siyang tiyo, ang mana niya ay ibibigay sa pinakamalapit niya kamag-anak. Ayan, so this is about the story of succession or sa mana. Ito ay mananatiling tuntunin sa Israel. And praise God, kasi up until today, sa Philippine law, we follow this, amen, na regardless of the gender ng anak ng mag-asawa, may share po tayo sa ating mga magulang. Amen.
Babae ka man or lalaki, kapag namatay ang magulang mo, may karapatan ka doon sa kanilang mga ari-arian. Amen. Hindi lang po yung mga anak na lalaki. Amen. Kasi may mga Philippine tradition tayo din noon na hindi po binibigyan ng mana ang mga babae. Amen. At meron din po tradition noon or culture ang mga Filipino, kung titignan niyo po yung history, na mas marami ang share ng lalaki kaysa sa mga babae. Hindi po pantay-pantay. Ang sabi po ni God, equal. Amen. Kaya naisip ko ngayon, kung nagbabasa na ng Bible sana, yung mga Pilipino noon, alam nila na dapat pantay-pantay ang hatian ng magkakapatid, babae man yan o lalaki. Amen. At hindi na naiiwasan na sana yung, kasi lalaki ako, so dapat mas marami akong share. Amen. Wala po dahil sa gender natin, ay mas malaki po yung lupa natin. Or mas may karapatan po tayo sa iniwan ng magulang natin. Ang point po dito, hati-hati, pantay-pantay po ang karapatan natin sa ating mga magulang at maging sa ating Diyos. Amen! At hindi po dapat ito nababase sa ating gender or kasarian. Ito ay mananatiling tuntunin sa Israel. So nakita niyo po ngayon na sa Bible pala, dapat share or equal ang share ng babae sa lalaki. Samantalang ang dami pa rin naging part ng history after the Bible na hindi settled yun at mas maraming kultura ang pinapaboran ang anak na lalaki kaysa sa anak na babae. Akong si Yahweh ang nagtakda nito bilang kautusan at tuntuning susundin ninyo. Ayan, so now we will go with the last chapter of the book of Numbers. So yung sinasabi nilang anti-climactic kasi bakit dito siya magtatapos at hindi siya pang finale. Ayan. Yung last part ng chapter 27, yung kwento kung saan i-appoint na si Joshua, mapapag-aralan po natin yung ulit sa Deuteronomy chapter 34. So wag po kayo mag-alala na babalik po tayo sa kwento yun. However, let's now go sa last chapter ng Numbers. Amen. Kung nabasa niyo na po yung Numbers, ito na po yung last kwento. Pero hindi ko po siya gagawin finale kasi pilit ko mas magandang finale yung next story natin next Sunday. Okay. Ayan. Sige po, ako po yung director ng series natin sa Book of Numbers. Ang gusto ko sa pag-aabang nyo ng series ay maganda po yung finale. Ayan. So, chapter 36. Ang mga pinuno ng sambahayan ng angkan ni Gilead na anak ni Machir at apo ni Manases na anak ni Jose ay lumapit kay Moses at sa mga pinuno ng Israel. So, sino yung mga lumapit sa pinuno ng Israel? Sa kina Moses. Ang lumapit po sa kanila ay yung mga kamag-anak po ng babae. Ayan. Para hindi kayo malito. Yung mga tribe ni Manasseh, lumapit naman sila kay Moses concerning doon sa naging tuntunin ng Diyos na mapupunta sa mga babaeng anak ang share or inheritance ng isang lalaking Israelita. Sabi nila, iniutos sa inyo ni Yahweh na ipamahagi ang lupain sa pamamagitan ng palapulutan. Iniutos din po na ang bahagi ng kapatid naming si Silopihan. So ito yung mga uncle ng mga babae, amen? Iniutos din po na ang bahagi ng kapatid naming susulipihan ay ibibigay sa mga anak niyang babae. Tama, mali? Tama. Ano naman ang problema ng mga tito nila? Sa ano talaga family, hindi maiwasan yung problema sa malang. Lupa na talaga yung pinag-uusapan. Nagkakaroon ng conflict. Ayan. Verse 3. Ayan. Kung ang mapangasawa nila ay mula sa ibang lipi, ang bahagi nila ay mapupunta sa liping ngayon. Nakuha niyo po yung punto. Kasi syempre, binigay na sa mga babae yung share ni Manasseh o sa tribe ni Manasseh. So kung makikipag-asawa sila, for example, sa tribe ni Benjamin, tribe ni Simeon, tribe ni Gad, di yung share nila sa portion ng Kanaan ay mapupunta na sa asawa nila. So mababawasan daw ang lupa ng mga Manasseh. May point? Wala. May point. Amen. Ayan. Kaya ang isa sa mga lesson dito, makinig tayo sa punto ng iba kasi baka may point nga sila. Amen. At kung hindi natin alam ang sagot sa mga katanungan at punto ng iba, at yan tanungin natin si Lord na siyang magbibigay ng kasagutan sa ating mga concerns.
and issues and problems. Amen. Sabi nila, ang bahagi nila ay mapupunta sa liping iyon, sa lipi na makapangasawa ng mga babaeng ito. Kaya mababawasan ang bahagi ng aming lipi. At pagdating ng taon ng paglaya, ano po yung taon ng paglaya? Ano po yung taon ng paglaya sa English? This is the year of Jubilee. Nalala niyo po yung Jubilee? Yung after 50 years, mawawalan ka na ng utang. Amen? Lahat ng utang mo ay hindi mo na kailangan bayaran. Amen? Pangalawa, ang year of Jubilee ay isang taon na magpapahinga ang mga Israelita, walang magtatrabaho. Amen? Pangatlo, sa year of Jubilee, lahat ng mga slave ay magiging malaya na. Amen? So kung dati kang slave, ay hindi ka na magiging alipin noong amo mo. And finally, ano yung effect ng Jubilee? Yung mga dati mong lupa na nawala dahil na-ibenta mo o na isangla mo o napunta sa iba, ay babalik sa iyo. Amen? Kaya sa year of Jubilee, babalik ulit yung original na hatian ng mga tribes. Amen? Amen. So, kapag ang lupain na ipagbili ay binalik ng tuluyan sa dating may-ari, say for example, babalik na yun doon sa mga napangasawa ng babae na hindi na Manase, mababawasan yung original share ng mga Manase. Nakita niyo yung point? Kasi nga binibigay na po sa mga babae yung share ng Manase. At ang problema kapag nag-asawa sila ng ibang lahi. Kapag ang lupain na ipagbili ay ibinalik ng tuluyan sa dating may-ari, ang bahagi nila ay mauuwi ng lubusan sa lipi ng kanilang asawa. Kapag nagkagayon, mababawasan ito sa aming lipi. Ayan. So, again, ayan, sagutin po natin, what do you think is the answer sa problema ito ng mga tito ng mga anak ni Zelophehad? Verse 5. Dahil dito, sinabi ni Moses sa mga Israelita, tama ang sinabi ng mga apo ni Jose. Kaya, ang utos ni Yahweh tungkol sa mga anak ni Zelophehad ay, again, itong instruction po na ito ay galing kay Yahweh. Amen, na shortcut lang. Malaya silang mag-asawa sa sino mang gusto nila. So, again, ayaw pa rin ni Lord ng forced marriage or ng arranged marriage. Bahala sila kung sino yung gusto nilang asawahin. Pero, huwag lamang lalabas sa lipi ng kanilang ama. Amen. Kasi ang bahagi ng alinmang lipi ay hindi maaaring ilipat sa ibang lipi. Iyon ay pananatilihin sa lipi ng kanilang ama. Ang babaeng may namana sa kanyang ama ay kailangang kumuha ng mapapangasawa mula rin sa lipi nito upang hindi mailipat sa ibang lipi ang kaparte ng kanilang ama. Amen? At kung ni-research ko po ito, ang majority na explanation po nila dito is yung with unbeliever. Ganun po madalas ang sinishare po dito. So even sa kanilang tribe, dapat ma-maintain nila yung kanilang fellowship or relationship sa kanilang mga kalahi. Ang kaparte ng alinmang lipi ay hindi maaaring ilipat sa ibang lipi, pananatilihin ng bawat lipi ang kanilang kaparte. So in other words, yung property ni Zelophehad, tama, mapupunta doon sa mga anak na babae. Amen. Pero dapat mag-aasawa sila ng mga taga-Manase din. Amen. Kasi pag nag-asawa sila ng ibang tribe, babalik po sa Manase yung share nila. Hindi po yung mapupunta sa mapapangasawa nila ibang tribe. Malinaw po? Amen. Praise God. And verse 10, sa tingin ninyo, sumunod po ang mga babaeng ito, na-flash ko na. Ayan, sinunod nga ng mga anak ni Zelophehad ng utos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moses. So, sina Maala, Tirza, Hogla, Milka at Noah ay nag-asawa nga ng mga lalaking mula sa angkan ng kanilang ama, nakabilang sa lipi ni Manases na anak ni Jose. Amen. So kung mag-anak siguro kayo ng babae para maiba, ito na lang yung pangalan natin, no? Kasi parang usually na si Esther.
si Ruth, yun, si Mary, yung mga si Martha, yung mga pangalan, parang wala pang Maala, wala pang Tirza, Tarzan na yung pangalan ni Tirza. Ayan, Hogla, Milka, Milky, Milka at Noah. Ayan. Yun po mga anak ni Zelophehad. And finally, sabi dito, kaya nanatili ang kanilang kapante sa lipi ng kanilang ama. So, again, makikita po natin yung obedience or pagsunod ng mga babaeng ito sa kung ano man masasabihin sa kanila ni Yahweh. Amen? And verse 13, ito ang mga batas at tuntuning ibinigay ni Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Moses sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan, sa tapat ng Jericho. So this is the unheard heroes of the Bible, the daughters of Zelophehad. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Amen. At para po mas maunawaan natin ang kwentong ito, may panonoorin po tayo ulit na video clip. Ayan. So let's watch this video clip. First Bible presents the daughters of Zelophehad. The Israelites were getting closer to arriving to the promised land, Canaan. They camped in the fields of Moab, next to the Jordan River, very close to Jericho. Since a long time had passed, God asked for Moses and the priest Eleazar, son of Aaron, to do a second census. God told them, hold a census of all the community of Israel. Count everyone by patriarchal family. Write down all of their names. And make a list of all the men over the age of 20 who are fit for war. And that is what they did. Moses and the priest Eleazar spoke to the people, and they once again counted the Israelites one by one. They organized them by tribes, and they recruited young men ready to fight in the wars that would arise. Later, God said to Moses, divide the land of Canaan among the tribes as their inheritance. Do it according to a number of names that are on the list. To the largest tribe, you will give the largest estate, and to the smallest tribe, you will give the smallest estate. Each tribe will receive their inheritance according to the number of people counted. Okay. And that is how Moses did it. He distributed the inheritance tribe by tribe, as God had requested. Oh my God. Oh my God. When it was time to count the members of Manasseh's tribe, who was the first son of Joseph, there was the family of a man who had already died. This man had been named Zelophehad. Zelophehad had not had any sons, but had 5 daughters. They were Mahlah, Noah, Hogla, Milka, Tirza. When it was time to count Zelophehad's family, and they saw that there were only women, they said, No, I'm sorry, we cannot count you. Zelophehad's name will be erased because, well, he didn't have a son, and he has no one to claim his inheritance. Only sons have the right to an inheritance. So, ladies, I'm very sorry. And they responded, Hey, wait a minute. We have a right too. Although our father did not have any sons, we can have the inheritance. Why does our father's name have to be removed? Well, those are the rules. That's how it has always been. Why should it be different for you? So, seeing that it was not fair, they decided to talk to Moses, to ask for justice, so that they had the right to inherit what their father had left. The 5 girls approached the entrance of the tabernacle and asked to speak with Moses. Moses agreed to talk to them. As they got closer, people stared at them and murmured, Oh, these girls are so bold.
Wow, they are so brave. They are wasting their time. When they got to Moses, they said, Moses, we are here to ask for justice. Our father, Zelophehad, died without having any sons. Well, we are his only children. He was a good man. He was never against God, nor did he participate in Korah's rebellion. He died in the desert for his own sin. It isn't fair for our father's name to be erased just because he didn't have any sons. We are his daughters. We can inherit. We are part of this village. Give us an inheritance among the relatives of our father's estate. Moses knew that their request was somewhat just, so he told them that he would consult with God, and after he would give them a response. So Moses did it. He presented their case to God, and God responded, What Zelophehad's daughters are asking for is just. So you should give them a property among their father's relatives. Give them what they ask for, Zelophehad's inheritance. Also tell the Israelites, God added, starting now, when a man dies without leaving any sons, his inheritance will be given to his daughters. If he doesn't have daughters, his siblings will receive his inheritance. And if he doesn't have siblings, it will be given to his closest relative, so that they can take possession of the inheritance. When Moses went to them, he gave them good news. Everyone in the village was surprised at how these brave women had faced the situation. The daughters did not care what others said, because they knew what was just and what was right. Subscribe, share. Amen. Talapakan po natin muli ang ating Panginoon. Nandiyan po nagtatapos ang ating story. But let's now open our notes. Pakilabas na po ang inyong mga notes at tignan naman po natin ang inyong mga reflection or natutunan po sa kwento ito. Amen. Again, magbibigay lang po ako ng 5 major points na natutunan po sa kwento. But I'm not saying na ito lang po yung lesson na makukuha po natin sa story. Ayan. Kayo po, ano pong natutunan niyo po sa kwento? Pakitanong naman katabi mo, may natutunan ka ba kapatid? Mahina pa ako. Amen. Praise God. Ayan. So first, through faith in Christ, we will receive our spiritual inheritance. Amen. So, ang spiritual inheritance nito, kaya po nang nabanggit ko kanina, ay yung ating mga divine rights, particularly yung tinatawag natin assurance of salvation. Amen? Na dapat we should care about yung mga rights or spiritual blessings na ibibigay sa atin ni Lord kung tayo po ay mananampalataya at mananalig sa ating Panginoong Jesus. Amen? Dahil alam naman po natin na si Jesus ay pinako sa cross. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo at kinuha niya po ang kasalanan ng sanglibutan. Amen. At ano pong nangyari sa ikatlong araw? Siya po ay muling nabuhay. So napagtagumpayan niya po ang kasalanan. Question: sino lang po ang may karapatan doon sa naging tagumpay ng ating Panginoong Jesus? Sino lang po ang may karapatang magmana doon sa napagtagumpayan or inheritance na maaari makuha natin sa ating Panginoong Jesus? Yung mga maniniwala, mananampalataya o mananalig sa Kanya mismo. Kaya sinabi po dito, through faith in Christ. Amen. Kagaya po ng nangyari po sa kwento, kailangan maggaling po sa atin yung initiation or yung decision, amen, na tanggapin ng ating Panginoong Jesus, gaya po nung ginawa ng mga babaeng ito, that they fight for it, they claim it.
this spiritual inheritance. Amen. Kaya ang second point, again, fight for our divine rights. Amen. Alam ko po marami po tayong mga karapatan na ibinibigay po ng batas na ginawa po ng ating bansa, ng mga tao. Pero above all, ang dapat po nating ipaglaban ay ang mga karapatan na ibinigay mismo sa atin ng Panginoong Diyos. Amen. Kaya huwag po tayong magpapalinlang sa bulong ng kalaban na tayo po ay talunan, amen, na tayo po ay makasalanan, na tayo po ay pupunta po sa impyerno, something like that. We have to fight for our divine rights because of our faith, or through our faith in Jesus Christ. Amen. Bakit po? Dahil kung hindi po nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus, ay sadya pong useless or wala pong saysay, wala pong kabulukan ng ating ipinaglalabang pananampalataya or paniniwala sa Kanya. Amen. However, siya po ay nabuhay. At yun po yung sineselebrate natin every Resurrection Sunday. Question, naniniwala po ba tayo na muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus? Amen. Kaya, dapat, ikatlo, tulungan din po natin ang iba na ipaglaban ang kanilang mga spiritual inheritance. Amen? Again, hindi po yung lupa na literal ang pinag-uusapan natin dito na ipaglalaban natin. Amen? Hindi po ang point nito na kailangan ipaglaban mo yung mga property mo sa mundo. That's not the point. Kaya sinasabi po, spiritual inheritance, dahil mas mahalaga po ang ating mga mana na galing sa Diyos kaysa sa mga material or physical na bagay na maaari nating makuha dito sa mundong ito. Amen? Kaya nga po sa next story, ang magiging problema ng tatlong tribe is that ayaw nilang bitawan yung mga lupa na nahawakan na nila sa other side ng Jordan. Gusto na nilang magstay doon at ayaw na nilang tumawid sa kabila ng Jordan, sa Kanaan. Dahil somehow na nabulag na sila or na silaw na sila sa material things or sa worldly things na momentarily nakikita nila. Amen? Kasi ganoon po tayong mga tao, kung ano po yung mga pansamantalang ari-arian or bagay na nakikita natin sa mundong ito, akala natin, ito na ang magbibigay sa atin ng contentment or ng satisfaction. Pero hindi natin alam na behind that ay mas marami pa pong nag-aantay sa atin na inilaan ang Diyos after our stay sa mundong ito. Amen? Amen. And finally, this is one of the major points. We are all entitled to inherit from God despite our gender. Amen? Hindi po nababase sa kasarian or gender po ng tao para siya po ay magmana or mailigtas sa pamamagitan ni Jesus. Amen? We are all God's children despite of our gender. Amen? Tulog na po ba tayo? Amen? Amen. And finally, last point, because of Jesus' death, we will all inherit from Him. Amen? Dahil sa pagkamatay ni Jesus, and of course, dahil sa kanyang muling pagkabuhay, tayo po ay magmamana po sa Kanya. Amen? Kagaya po ng kamatayan ng ating mga magulang, for example, mapupunta lang po sa atin yung kanilang mga property or mapapasa atin lamang ang ating mana kung sila po ay mamamatay. Amen? At gaya po ng pag-inherit natin sa ating Panginoong Hesus, kailangan niya din pong mamatay. At praise God, dahil sa kanyang kamatayan, tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? And therefore, last question, where is Jesus in the story? Nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Amen? Jesus is like Zelophehad. Yun po yung tatay ng mga babae. Dahil sa kanyang kamatayan, ang kanyang inheritance or ang kanyang share ay naging parte ng mana ng kanyang mga anak. Amen? Kagaya rin po ng relationship natin kay Jesus, because of the death of Jesus Christ, lahat ng ipinangako sa kanya ng Diyos ay parte din po ng pangako na ating mamanahin sa pamamagitan ng ating paniniwala at pananampalataya sa Kanya. Amen?
Again, Jesus is like son we had, wherein, because of His death, all His share will form part of our inheritance. Amen. Kagaya po noon, dahil sa kamatayan ni Jesus, lahat ng kanyang ninana ay magiging parte rin po ng ating mamanahin. Thank you, Lord God. Maraming salamat po. Yun lamang, at to God be the glory. Thank you so much, Jesus.